Ang mainit na balita mula sa mundo ng politika, isang controversial na isyu ang sumiklab kamakailan ukol kay Senadora Amy Marcos. Ayon sa mga ulat, hindi raw kasama ang pangalan ng Senadora sa listahan ng mga kandidato na susuportahan ni Vice President Sara Duterte sa darating na halalan. Isang malaking tanong ang ibinato ng ilang mga kritiko kabilang na si Marcos na may mga suspetsya na ginamit lamang siya ng Vice Presidente sa mga pansariling interes. Hindi raw kasama si Senadora Amy Marcos sa opisyal na listahan ng mga kandidatong susuportahan ni VP Sara. Isang isyu na nagbigay ng mga tanong at opinyon mula sa mga taga-suporta at kritiko. Ayon sa mga detalye, binigyang diin ni VP Sara na ang kanyang desisyon ay base sa prinsipyo at hindi sa personal o koneksyon o interes. Nagdulot ito ng pangamba at duda ng mga miyembro ng mga pamilya Marcos, lalo na kay Amy, na hindi ikinokoordina ng husto ang kanilang mga hakbang sa halalan. Maraming mga eksperto at political na analista ang nagsasabing maaaring ginamit lamang ni Senadora Amy Marcos si VP Sara Duterte para sa kanyang mga personal na layunin sa gobyerno. Ayon sa ilang mga kritiko, tila naging kasangkapan lamang si Sara Duterte sa pagpapalakas ng posisyon ni Amy Marcos sa politika. Naging malapit ang ugnayan ng dalawa sa nakaraang mga taon, ngunit ang hindi pagnanais ni Sara na isama si Amy sa kanyang mga listahan ng susuportahang kandidato ay nagsisilbing senyales ng mga pagbabago sa kanilang relasyon. Samantala, ang mga taga-suporta ni Amy Marcos ay naghahayag ng kanilang pagkadismaya sa hindi pagkakasama ng senadora sa listahan ni VP Sara. Ayon sa kanilang hakbang na ito ay isang patunay na may hindi pagkakaintindihan sa loob ng mga pangunahing pwersa ng gobyerno. May ilan pang nagsasabi na maaaring may mga hindi pagkakaayos o personal na hidwaan sa pagitan ng dalawang leader na posibleng magdulot ng desisyong ito. Sa kabila ng mga isyong lumitaw, patuloy ang mga hakbang ni Senadora Amy Marcos upang makuha ang suporta ng ibang sektor ng lipunan. Tila hindi pa tapos ang mga usapin ukol sa eleksyon at marami ang nag-aabang kung paano ito makakaapekto sa mga susunod na hakbang ng administrasyon at ng mga kandidatong makikipaglaban sa darating na halalan. Samantala, may mga nagsasabi na mga ganitong isyu ay bahagi lamang ng matinding labanan sa politika at hindi ito makakapigil sa patuloy na pagsusulong ng bawat isa sa kanilang mga layunin. At yan nga mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Lang naman ho yun. Pero kung kayo walang natatanggap sa administrasyon na to, walang pakinabang, ika nga, panigurado maiintindihan nyo na mali ang ginawa nitong si Marcos Jr. Yung mga nagtatanggol lang sa aksyon na yan nitong Marcos administration, yung mga individual na nakikinabang sa mga kabalbalan nitong si Marcos Jr. Sila lang naman ho yun. Mapa-vlogger, politiko, mga law enforcer, yung mga nasa PNP, AFP. Kung kayo pinagtatanggol nyo yung ginawang aksyon na yan ng administrasyon ni Marcos Jr. Naku, pwede na ho ba namin kayong tanungin kung magkano ang naging bigayan dyan sa pagtatraksil nyo na yan sa lahing Pilipino. Kasi hindi lang ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pinagtaksilan nitong mga walang yang ito. Hindi lang ho si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang trinaydor nitong mga politiko na to, kundi ang sambayan ng Pilipino. Mula sa DOJ, pababa dyan sa DILG, dyan sa PNP, dyan sa AFP. Lahat ho ng trumabaho dyan, huwag nyo hong kalimutan. Dahil malaki hong pananagutan yan sa sambayan ng Pilipino. Takot, no? Pero takot na tayo. Bansang watawat ng Pilipinas na ang kinalaban na ang inano mo, binangga mo. Tabi rin tayo niya. Hindi na ako Duterte, Diyos ko. Pilipinas Yeah. Napakabobo na lang nung sasabing, kasi Duterte ako, kaya sinasabi ko to, it's not about Duterte. Pilipino. Na kung tutuusin nga ako, mag-change na ako ng citizenship eh. Pero bakit ko pinaglalaban si Duterte? Dahil kasi, yung patriotic minds ko bilang Pilipino. Mapapalitan ko yung citizenship ko pero hindi ang pagiging Pilipino ko sa dugo. Correct! Palakpakan natin tong si Madam. Mapapalitan ko ang citizenship ko pero yung pagiging Pilipino niya hindi ho mawawala yan. Kasi sa ayaw sa gusto nyo ho, kahit saan pa ho kayo tumirang bansa, may maiiwan at maiiwan kayong mahal sa buhay dito sa Pilipinas. Kaya naman, yung mga kababayan natin, kahit na naka-base na sila sa iba't ibang dako ng daigdig, nakikisangkot pa rin ho sila sa usapin dito sa ating bansa. At wag ho natin sila sabihan na umuwi nga kayo dito, kung matapang kayo, ipaglaban nyo nga yung mga sinasabi nyo na yan sa Pilipinas. Hindi ho ganon.
kahit nasa ibang siyempre yung mga yan, merong trabaho yan, merong ibang pinagkakaabala. Nandiyan yung hanap buhay ng ating ibang mga kababayan. Kaya naiintindihan ho natin yung emosyon na umaagos sa social media ngayong mga panahon na to sa ginawang pagtataksil nitong si Marcos Jr. sa lahing Pilipino. Nakikita mo naman. Ano tayo? At saka sa totoo lang, sa dinami-dami-dami ng presidente, si Marcos lang ang most hated in the world. Alam nyo ba kung ano sinasabi ng mga taga rito? Hindi lang Pilipino ang nagmamok sa kanya. Maski taga rito, kung naiintindihan nyo lang yung sinasabi nila. Grabe, oh. May mga nagpo-comment. Pero yung antipara ni ate, matindi. Nakita niyo ho ba yung kanyang mga koloroyetes? Talagang ginto kung ginto siya eh. Nasa Malaysia ho siya eh. Anak ng toko, mayaman to si Is the ate. most hated. Oo, sinasabi nila most stupid president in the history. I mean, hindi na Most stupid president in the history. Ang sakit ho nun, ha? Paano ho nasisikmura ni Marcos Jr. na bansagan siya ng ganon, ha? Ng mga banyaga ng mga Pilipino. Yun nung ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nung una pa lang kumbaga kung napag-uusapan sa ibang bansa na itong presidente na to talagang weak talaga siya at estupidong presidente. Kumbaga pa lang, haka-haka pa lang, walang siguro yung mga ginagawa niyang pag-aayuda, yung kanyang mga interview sa social media na napapanood ng ibang mga lahi. Kaya sinasabi nila, siguro mahinang klase talaga. Napanood niyo ho yung sa Australia na interview niya. Nung tinanong siya, bakit, ano ba nakakatawa? Bakit ka tumatawa? Sabi nung reporter sa kanya, di ba? Noon pa lang mga kababayan, nakita na ng mga dayuhan na talagang walang kwenta tong presidente na to. Kaso, noong pinadala niya itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Netherlands, lalong na-solidify yung suspecha ng ibang mga lahi na talagang merong something dito sa presidente na to. Meron ho talagang meron hong mali, meron hong tama. Eto, pakinggan natin itong si Vice President Sara Duterte, Hindi dahil sinabi ni BP, susuportahan natin itong mga kandidato na to. Naniniwala ho tayo kay BP. Naniniwala tayo na magiging mahusay na presidente itong si BP. Kumbaga, i-echo niya lang kung sino yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tayo ho dito, ang sinusuportahan natin yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. At sinigundahan ito nitong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, ang Duterte, senatorial candidate natin, talagang solidong-solido na ho. Pakinggan natin ito mga kababayan. Noong isang araw ay sinabihan ko na siya na malaki ang posibilidad na mag-apply kami ng legal aid at hindi ito privately funded case. Ang pangatlo is kung sasali ba ako sa kampanya ng PDP, senator candidates at sa mga guest candidates nila. Palagay ko naman hindi na kailangan ako sumama sa kampanya nila dahil alam na ng taong bayan at alam na ng buong bansa na kailangan nila baguhin ang muka ng ating gobyerno at alam nila na kailangan nilang iboto 10 doon sa mga kandidato na yon. Unang-una, yung mga kandidato ng PDP, Senator Bongo, Senator Bato de la Rosa, Attorney Hinlo, Attorney Bondok, Philip Salvador, and Vicky Vigas, ma'am. Vicky Vigas, ma'am. Vicky Vigas. Yun naman ito naman reporter, excited pa kay BP Sara na mabanggit ang pangalan ni Atty. Vic. Atty. Vic, nandyan anong akas number ito si Atty. Vic Rodriguez? Number 56 sa balota, Atty. Vic Rodriguez. Wag natin kalimutan, ha? Atty. Vic Rodriguez is a guest candidate of PDP. So meron pa tayong isang PDP senator. And meron tayong 4
na guest candidate, si Attorney Vic Rodriguez, si Congressman Rodante Marcoleta, si Pastor Apollo Kibuloy, and si Dr. Richard Mata. So, Yun. ito yun na siguro ang dahilan kung bakit inalis or ginawa ng extraordinary rendition ang dating Pangulo dahil mukhang mag-block voting ang buong Pilipinas sa 10 senador. Okay po ma'am, thank you po ma'am. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho kasi sa sikat ng araw na kung ating susumahin, kung di man lahat makakapasok dyan sa Duterte senatorial candidate. Mantakin nyo, walang makinarya. Walang si Senator ba to? Si Senator Bongo, nasa ano pa sila, nasa Senado pa sila. Pero yung pag-agos ng suporta ng ating mga kababayan sa mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, lalo na yung mga guest candidate, talaga naman dumadagong ika nga. Kaya yun siguro ang kinapraning ng mga tao dyan sa Malacanang, kaya tinrabaho nila at pinagtaksila nila ang lahing Pilipino, no, itong si Marcos Jr. Eto na rekta ho tayo sa pinaka-latest na interview nitong si Amy Marcos Manggagamit. Nabanggit ba ni VP Sara yang si Amy? Nabanggit ba ho niya yung itong alin na to? Hindi niya nabanggit, di ba? O ibig sabihin hindi siya kasama sa iboboto natin. Pero meron naman, yarin lamang na 10 pa lang yan, kulang pa tayo ng isa. Ito na lang, pwede na rin siguro yung narinig nating hamon, no? Kung sakaling mapauwi mo dito ng ligtas, itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pwede naming pag-isipan na iboto ka namin, Senator Amy. Yun na lang, pauwiin mo dito. Kung mapauwi mo dito si dating Pangulong Rodrigo Duterte, pag-iisipan namin kung susuportahan ka namin. Pag-iisipan pa lang pauwiin dito si Tatay Digong at ipakulong lahat ng mga government official na sumunod doon sa illegal na utos na yon na kung saan linabag ang karapatan ng isang Filipino citizen. Yun na lang. Yung mga lumabag sa karapatan nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, panagutin at ibalik ng ligtas si Tatay Digong dito sa Pilipinas. Baka sakali mapag-isipan namin. Kulang pa naman kami ng 2, baka maisingit ka namin, di ba? Pero pagka hindi na-meet yung mga kondisyon, wala. Hindi ka kasama sa listahan. Ako dito personally, pagka napauwi mo si Tatay Digong at natrabaho yung mga sumalbahe kay Tatay Digong, baka sakali, mapag-isipan natin yan. Madadaan naman natin sa mabuting usapan yan. Senator Amy, di ba? Pwede ko naman sabihin, okay na, pagbigyan na natin tong ali, di ba? Napauwi niya si Tatay Digong. Pwede na. Pwede, siguro. Pero Marcos kasi apelido mo madami. Na-allergic talaga ako pagka yun, di po. Ang hirap tanggapin na Marcos na. Papalit mo na apelido mo. Romualdez, di rin pwede Romualdez, anak ng tokwa. Romualdez Marcos ka nga pala kahit alin dun sa dalawa na yun, parehong baboy yung apelido na yun wala kang apelidong pwedeng puntahan sa magkabilang side ng pamilya mo. Pagdating sa magulang, Romualdez, mga hindi rin maintindihan kung bakit ganyan mag-isip, no? Yung tipong wala nang ginawa kundi ayuda, trabaho, mambabatas, magbibigay ng ayuda. Baka masaktan yung mga congressman, no? Di ba? Nasasaktan sila doon pagka nagkukomento dun sa mga kabalbalang ginagawa nila dyan sa house. Wag muna tayo lumayo dito, muna tayo kay Amy Marcos. Mahirap po talaga, Senator Amy. Pasensya na ho kayo. Pinipilit man namin kayong bigyan ng katuwiran na iboto kayo, pero talagang yung kababuyan na hinatid, ang kahihiyang hinatid ng pamilya Marcos sa sambayan ng Pilipino, talagang hindi ho maipaliwanag, hindi ho talaga katanggap-tanggap. Kung maintindihan lang ho ninyo sa mga bago sa PH Update kung bakit ho tayo nagkakaganito dito kay Amy Marcos, maiintindihan nyo, kaya nga dapat nga talaga siyang hindi manalo. Sa bagay, hindi na ho siya nakakapasok sa mga survey na naglalabasan, pero tayo ho bumilib dito kay Senator Christopher Bongo. Number 1 na ho siya sa mga survey na naglalabasan. Palakpakan. Rekta na ho tayo dito kay Senator Amy. Ako, alam naman ninyo, nag-hearing at hindi ko akalain na kung ano-ano maibubunya ang impakay ko lamang
magkaroon ng kaliwanagan kasi lahat tayo naging emosyonal no nakita yung mga pangyayari. Pero sa kabila ng emosyon, sa galit, sa iyak, sa tuwa, yung sa iba, abay kinailangan talaga na intindihin natin kung ano talaga yung nangyari. Kaya sino man galit, bato-bato sa langit, ay talagang nagpursige ako na siya sa atin yun. Iba-iba yung opinion, pero sa palagay ko, marami sa atin na liwanagan kahit papano. So maraming salamat sa pagkakataon pag-usapan ko. Medyo kontrobersyal at may hugot pang malalim. Alam po ninyo, nung umalis si Presidente Duterte, wala akong naalalang iba, kundi yung ama ko. Kaya, Anak ng toko. Ikaw Senator Amy, pagka yung tatay mo bumangon yan sa libingan ng mga bayani, baka puro ko lang tatay. Ang naalala ko si Ninoy. Airport si Ninoy, di ba? Tinumba sa airport. Si Tatay Digong naman, dinampot sa airport at ipinamigay sa mga banyaga. Literal na pinamigay itong ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya nga yung hamon, yung banat ni VP Sara sa AFP, napakalalim ng hugot na yun. Para sa AFP, nawalan kayo ng dating Commander-in-Chief. Ahiya-hiya. Anak ng toko. Meron pala kayong obligasyon na protektahan yung mga dating naglingkod sa Pilipinas. Pero kayo, dati nagmahal. Ay, wag na namin singilin yung pagtataas ng sweldo nyo, pagbibigay ng dignidad, pagbibigay ng mga magagandang kagamitan sa inyo. Hindi. Obligasyon nyo ng pamahalaan, obligasyon nyo ng sambayan ng Pilipino sa paglilingkod nyo na mabigay yung mga pangunahing pangangailangan nyo. Pero para doon sa isang tao na kaysa madala sa korupsyon na mapondo, ibinigay niya para sa kapulisan at kasundaluhan. Yun pa ang inyong ibinenta sa mga banyaga. Ew, nakakahiya kayo. malalim ang hugot ko po. Hindi Hugot. dapat na sino mang Pilipino ay palayasin sa kanilang bansa at dalhin sa iba pang lugar. Hindi tama yun. Alam naman natin, pinaglalaban natin. Kaya kinakailangan intindihan natin ang nangyari. Higit sa lahat, in aid of legislation, lahat ng pagsisiyasat sa Senate at sa Congress. Ano nga ba ang mga batas na linabag kung meron? Ano ang mga bagong batas kung kinakailangan o amyendahan? Sino ang dapat patawan ng parusa kung lumabag sa batas? Yun lang naman ang habol natin. Nako. Thank you very much, Senator Bulacan Amy News. Marcos. Maraming mga tanong kahit na ang galing ng hearing nyo sa Senado. Ang isang pinakaunang tanong dito, malapit na daw, may nagtanong na 3 media kanina pa, some from Hong Kong, some from Europe. Ang daming mga tanong. Others watching Facebook Live, ma'am. Sabi nila, malapit na daw ang birthday ni former President Duterte, March 28. May plano ba kayong bisitahin siya sa Netherlands? And number 2, may birthday message ba kayo for former President Duterte? And number 3, sorry, 3, bakit daw kayo ang one of the few, maybe one of the 2 governors in the entire Philippines, 70 plus provinces, bakit nyo sinuportahan siya noon na he was an underdog and he wasn't that popular, he wasn't in power? Bakit kayo close sa kanya or bakit nyo siya sinuporta noon? Anong relationship niya sa kanya since Okay. before? Una, ang sabi ng ating Pangulo, ang dating Pangulong Presidente Duterte, huwag na kayong pumunta sa The Hague at wala naman kayong magagawa dito unless gusto ninyong sumama sa kulungan. Wala namang bakit magpakulong. At tama naman siya. Ang bakbakan na ito ay para sa Pilipino. Lahat ng krimen na sinasabi ay nangyari dito sa Pilipinas. Ang mga personalidad, mga kapwa Pilipino, bakit hindi dito ang bakbakan o hatol o paglilitis? Ngayon, Kaya nga. yung birthday Tanong mo sa wish ko- kapatid, tanong mo sa kapatid mong bangag, madam, baka alam niya dahilan. Makakala niya yung ating Korte Suprema, ang ating mga korte dito sa Pilipinas ay nagbabangag din, kaya bangag din sa kapangyarihan, kaya hindi nila malitis na maayos itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kapatid nyo naman yan, madam. Ano ba naman na, di ba?
Isang tawag lang yan. Kung sabihin sa akin wala kang personal na number ni Bonget, presidente yan. Oh. Sana magaling siyang abogado, malalampasan niya to. Sigurado ako. Higit sa lahat, 80 years old na siya. Nako, kaya gusto ko, sana ako mag-deliver ng cheque na 10,000 pesos sa Expanded Centenarian Act sa kanya. Oo. May Asang lang. 10,000 pesos pala. Yung bagong patas na kumpisa ng Pebrero, ang pondo, biro lang, linuloko ko nga. Sabi ko, qualified na si Pangulong Duterte. Kailangan niya ipauwi na yan para kolektahin niya. Pero, ano yung isa? Bakit daw kayo close kay... maraming nagtatanong na media, nung tumatakbo daw siya, kayo one of the two. Yes, out of 70 in the whole country na sumuporta. Bakit? Bakit Ako, out ako eh. Yung iba nga talagang natatakot. Unang-una, opposition lang ako eh. Kasi nung panahon na yun, talagang hirap kami. Pero naging classmate ko si Rodi Duterte. Classmate ko yan sa Kongreso. May one term siya na nag-congressman. Kasamahan ko yun eh. At nakakatuwa siyang classmate. Anong mga kwento? Bakit Wala, bulakbol. Nakakatuwa. Nakakaaliw nga eh. Bulakbol, tapos maraming kwento. Tapos, wala, masaya. Pero sa kabila nun, mas importante sa lahat, kung bakit hinahangaan ko siya at naniniwala ako sa kanya, nanindigan ako nung siya ay Pangulo. Hindi ko sinasabi na perfectong tao. Wala akong binabanggit tungkol sa mga krimen na sinasabi. Ang sinasabi ko lang, ang hindi masasawaran, ang kanyang pagmamahal para sa Pilipinas. Doon ako bilib eh. Kahit pa paano talaga pinaglalaban ng Pilipino. Gusto ko yun. Tapos sabi ng maraming tao, siya din daw ang the only president na may guts to bury your father kahit na may mga buwapatikos. How did you feel about that? Totoo yun. May utang na loob talaga kami dyan. Malaking bagay yung utang na loob namin. Bilang panganay, di ba sa Biblia, yan talaga ang responsibilidad ng isang panganay na ilibing ang magulang. Kaya ako, para sa akin, malaking bagay talaga na inilibing. 4 na presidente, ilang dekada yun, hindi mailibing. 4 na pangulo yun. Yung isa pa, kamag-anak pa namin. Ayaw ilibing. Kamag-anak pa pala ninyo yung isa eh. Hindi pa rin nailibing. Ito talaga si Senator Amy. Kay Tatay Diggs lang talaga nalibing, no? Sen Amy. Yan ang problema. Baka nakalimutan niya nung kapatid mong bangag, ha? Kakapulburon sa Malacanang, nakakaano ho yan. Yung pulburon na yan, nakaka-amnesia yan. Tapos sobrang pa yung mga yan, mga napaka-confident pa nila. Akala nila lahat ng ginagawa nila talagang sobrang bright ho mga naiisip nila. Yung tipong wala silang kamali-mali sa buhay nila, yung tipong tama lahat ng naiisip nila. Talagang mabigat yun. Sa wakas, talagang linibing niya kahit nung panahon na yun, very controversial yan ha. Hindi talaga popular, masasabi. Kaya nagpapasalamat talaga ako habang buhay niyan. Yes. So, ma'am, may tanong pa dito. Tanong ito ng 7 media. Sabi nila, Senator Amy, will you still attend ba the rally ng bagong alyansa? Kasi wala kayo sa recent rally, sabi ng isang media. Tapos, hindi daw kayo na-mention by your brother. Will you still be attending? Why Nako. sa alyansa rallies? Papaliwanag ko lang pumasok ako sa hearing na walang balak na siraan yung administrasyon. Wala akong balak. Nagtatanong talaga ako. Ang hirap po kasi dito, Sen Amy, wala kayong plano na siraan ng administrasyon. Pero doon sa progression ng hearing, sa ayaw sa gusto nyo, mabubulat lahat ang kasiraan ng administrasyon. Ang hirap, no? Yung tipong, ayaw kitang siraan, hindi kita gustong banatan. Pero kahit anong paligoy-ligoy, kahit anong paikot-ikot, talagang lumalabas ang kabulukan ng bangag mong kapatid, Amy. Anak ng tokwa. Yan ang mahirap dyan. Di ba? Sisegue ka, yan. Yan ang tinatawag nilang
pamamangka sa dalawang ilog. Di ko paliwanag ko lang ha, di ko sinisiraan ang administrasyon. Haharapin niya itong mga Duterte. May mali sa ginawa kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Di palakpakan. Nakananto ka, oh. Pag pa naman nabudol kayo dyan, ewan ko na lang. Di ba? Ganun lang naman ho yan eh. Tingnan, basahin nyo na lang, oh. Paliwanag ko lang. Hindi ko pa kaya ang siraan ng administrasyon. Pagka nasa hearing rally, ikaw Tore, mali ang ginawa mo. Ikaw John Vic, huwag kang magsinungaling. Anak ng toko. Kung sa tingin mo nagsisinungaling yung isa sa mga gabinete ng inyong kapatid, hindi nyo nga naman gustong masira ang administrasyon. Ano nga kasi, pili kayo, pula o puti. Pili ho kayo, wag mo yung di ho pwede sa gitna. Honestly, I was investigating as senators are obliged to do the intricacies of international law and our relationship to ICC, to Interpol, and so on. Wala talaga akong balak na sirain yung administrasyon ng kapatid ko. Talagang tinitiis ko sa mahabang panahon. Hinayaan ko sila. Unang-una, mahaba-habang pagtitiis pa gagawin mo. Ang hirap pa nito, Amy Marcos, baka hindi ka na senador, nagtitiis ka pa. Anak ng tokwa, dadating yung punto sa buhay mo na yung mga kabalbalan ng kapatid mo, hindi ka na makapagkomento kasi irrelevant na mga sinasabi mo kasi wala ka na sa Senado. Anak ng tokwa, yari tayo dyan. Diba? Pero kung tayuan nyo ang tama, point blank, nakita nyo nang nagbabangag yung kapatid mo, hair follicle test, dito ako kay Digong. VP, pasensya na, nagkamali ako. Akala ko itutuloy ng kapatid ko ang inumpisahan ng tatay mo. DDS, Duterte supporter, nangihingi ako ng dispensa. Pero hindi ko iiwan si Duterte. Kahit na presidente at kapatid ko. Mali ginagawa. Di natapos ang usapan. Ikaw talaga, oo, di ba? Wala namang... kaso nga, mantakin mo, lumalabas na nga kabulukan ng kapatid mo. Sinasabi mo pang, paalala, di ko siya sinisiraan ha. hintay kami halos kalahati. Paano ka namin iboboto niyan? Hindi namin malaman kung pula ka o puti, itim ka o puti. Hindi namin kumbaga sa siopaw, hindi namin malaman kung asado ka o bola-bola. Di ba? Ang hirap ang hirap mong hulaan. Pero ang sigurado dito, Senator Aim, hindi ka namin susuportahan dahil nakatatak sa pangalan mo yung pangalan ng mga manluloko. Yung oras, late po, dumating yung iba. Yes. Hinayaan ko. Pagkatapos no, nagsisigawan na, nagtataasan na ng boses, sinasapawan na yung iba. Hinayaan ko pa rin. Nagagalit na yung committee secretary ko Yung secretariat namin sabi, ma'am, hindi pwede yan. Bakit very unruly na? Tapos, nung bandang muli, sila na nagtatanong. Hindi na ako. Sabi niya, ma'am, bawal yan. Naglabas na nga ng gavel. Pukpukin na ninyo yan. Ma'am, hindi pwedeng ganyan. Sabi ko, hindi naman. Hayaan mo na. Baka sakali may sasabihin, ay matuklasan natin, makatulong pa rin yan. Hayaan natin. Wala talaga akong balak manira o maging one-sided o pilitin. Nakita naman ninyo sa katutak yung gobyerno. Mag-isa lang ako. Ilaban yung testigo na humarap para sa kabila. Si VP Sara, kinalampag ng alas 3 ng umaga para lang lumabas. Kasi nga wala nga sa panig nila Talagang lahat gobyerno. So hindi ko talaga binalak yan. Pag nag-imbestiga ka, hindi mo alam kalalabsan Hindi mo talaga alam. So, wag na natin sabihin na sinadya yan. Ako, kung ano-ano nang sinasabi, nakita naman nila. Sila-sila naman ang hindi nagkakasundo sa kwento. Wala naman akong sinabi o linagay sa bibig nila. Wala naman akong dagdag. Hinayaan ko ng hinayaan. Ngayon, yung tungkol sa rally na hindi na ako binanggit, okay lang. Tinisan tayo, wala tayong magawa. Total, sinabi ko naman mulat sa poll, baka mauwi ito sa away-away ng dalawang panig. Ayoko maipit. Sinabi ko na yun nung umpisa pa. Kaya sabi ko, independent lang ako. Pupunta ako sa rally kung saan barkada ko yung lokal, yung host. Yung sabi ko. Yung unang rally sa Ilocos, nagwawala na yung anak kong gobernador. Sumipot ka naman. Yung anak mong bangag din, yung panga hindi malaman kung saan babaling, anak ng tokwa. Yung anak mo, madam, pinagpepestahan sa social media.
sabihin mo bago siya magkaroon ng public appearance, wag muna siyang anak ng tokong pangayan, ibang klase, hindi nagsasalta ka ganun. Lakad natin to. Ayun, di sumipot ako at yun nga. Pero yung ibang rally talagang hindi ko na pinupuntahan. Pumunta naman ako at pinagpilitan. Matagal na rin yung tiis ko sa totoo lang. Nahihirapan ako, hindi ko nakakausap ang aking kapatid kundi sa publiko at maraming humaharang. Eto nga, at napilitan ako magsalita. Tumayo ako doon tungkol sa budget, na walang kakwenta-kwenta. Tumayo rin ako doon sa impeachment. Tapos yung last year, hindi ako mahilig sa iba't ibang mga investigasyon Tapos yung AKAP, wala. Napilitan ako magsalita. Nag-imbestiga rin ako doon sa, kung maalala nyo, yung People's Initiative. Yes. Yung mga peking signature, yung mga peking pinapirma na sinuhulan pala. Ayun, napilitan ako kasi wala lang tumatayo. At para sa akin, ilang dagok na sa ating demokrasya mga pangyayari. Hindi na natin pwedeng palampasin. Wala na tayong republika kapag hinayaan ng hinayaan. Kaya, piisan na lang po, okay lang kung hindi ako binanggit sa rally. Tutol, ang sinabi ko naman, mula ngayon, tutukan na natin tong isyung to. Kasi nakasalalay dito ang pagkatao at soberanya ng Pilipinas. This is way past Marcoses or Dutertes or politics or the elections. This is Sabihin mo yan sa kapatid mo, anak ng toko. Hindi mo kailangan lecturean ng ganyan. Maging yung mga nasa iba, yung dagat, napanood mo ba yung pinalabas ko kanina? Nagtatrabaho yun sa Malaysia pero alam niya na hindi na to away ng Marcos at Duterte. Kasaringlan ng bansa ang pinag-uusapan natin dito. Yung tipong hindi na natin masasabi na taas noo kahit kanino. Anong taas noo kahit kanino? Pagdating sa ICC, yuko tayo. Naklunto ko, anong taas noo kahit kanino? Wag tayong maglokohan. Kahit ayaw natin, etong Marcos na to, yinukuho niya ang ating ulo dito sa mga ICC na to. Para pinaka nakakahiya yung frontliner dito sa issue na to, ang ating hudikatura. Ang ating judiciary, sila ho pinakaunang yinuko niya ng ulo dyan sa issue ng dyan sa ICC issue na yan. Anong taas no ko kahit kanino? Yuko tayo sa ICC. Anong nato ko? Taas no kahit kanino. Kung nga akong giyan. Ginagalit nyo na naman ako Basta okay lang maging tanga. Huwag lang magnakaw sa kaban ng sambayan ng Pilipino. Okay lang maging tanga. Huwag lang ipamigay kung saan ang pera ng sambayan ng Pilipino. Huwag lang ilagay sa mga walang kakwenta-kwentang proyekto sa pamahalaan. Okay lang maging tanga. Basta huwag lang magnakaw ng pera ng sambayan ng Pilipino. Yun lang naman ho yun. Okay lang maging tanga. Basta from tricycle tapos bigla meron ka ng artista ban. Okay lang maging tanga basta huwag lang ganun.